Sir Arnel Nonoy Nieva sa pag-online sa akin, sa pagkuha sa dito sa POEA. Nakuha ko ng aking OEC. Thank you very much. Welcome. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Bale, sunod ko pong i-share na video is kung paano kumuha ng OEC appointment. Ayan, sa mga ganito po yung reason pagka nagbakasyon sila at change employer, change of job site, change of position. Ayan, yan po yung mga dahilan pag hindi po kayo makakuha ng OEC online exemption pagka napupunta po kayo sa OEC appointment. Ayan, katulad po sa kumari ko, ayan, shoutout sa iyo Maring Nene sa pagpayag sa paggawa ng video at sa pag-greet na rin pati. Sa Abu Dhabi po siya, bali change employer po siya, kaya kukuhanan natin siya ng OEC appointment. Ang mga requirements po pag kuha ng change of, ng OEC appointment, syempre DMW registration account, passport nyo, kailangan 6 months na updated po siya. Tapos plane ticket, visa, at kuha na rin po kayo ng copy ng employer ID nyo at saka yung verify contract galing ng MWO kung saan bansa po kayo. Ayan po yung mga kailangan. Okay, simulan na po natin. Ayan, punta lang po kayong Google, tapos search nyo lang or type DMW online. Ayan, nasa una na siya. POEA Online Services, DMW. Click nyo lang let's go. Ayan, sa login nyo lang yung username at password nyo po dyan. Sa mga wala pang account, register lang po kayo, nasa ibaba po. Ayan. Pero siyempre mga pagkukuha na ng OEC, may account na po yan sa DMW. Kadalasan nakakalimutan lang. Meron po tayong mga video kung paano mag-recover. Login nyo lang, close nyo lang yan. Ayan po yung dashboard natin sa DMW. Andyan po yung profile pic natin saka passport. Dito naman po sa kanan yung balik manggagawa. Dito naman sa kabila yung profile mag-update. Punta na po tayong balik manggagawa. Dapat po naka-green na po yan yung passport. Kahit yung pag-ibig hindi pa. Tapos click nyo na yung next. Dito naman sa input your flight date. Yung pabalik po sa abroad mga kabayan ang ilalagay nyo dyan. May 28 balik nya. Click na yung set. Select nyo yung tamang buwan mga kabayan at date. Scroll nyo lang, tapos click nyo yung next. Magbubukas po ng panibagong window. Ayan, yung previous contract details po yan. Yung unang nakarang kontrata nyo. Nakalagay po dyan. Tapos dito po tayo sa baba. Ayan, nakalagay po dyan, are you retaining to this employer? Siyempre mag-change employer po tayo. I-click nyo yung no. Magbubukas ulit ng panibagong window. Ayan na, sa contract details na. Kaya ito yung i-registration details natin. Hindi naman mababago yan. Dito lang po tayo sa baba, contract details. Kaya importante po na dala nyo yung kontrata nyo, yung verify contract nyo para makita nyo po yung mga details. Andun po sa kontrata yung details. Yung address, employer ID number, ay yung copy ng employer ID nyo kailangan din. Salary nyo, address, saka kung ano pa. Ayan, lalagyan ko lang ng details. Ito, employer, company, employer ID, country. Ito, scroll nyo lang po yan, alphabetical naman yan. United Arab Emirates. Tapos hintayin nyo lang, magge-generate yan, city yan. Hintayin nyo pag may lumabas na. Abu Dhabi. Dito naman sa agency, ilagay nyo lang dyan N/A. Gayahin nyo lang yung format na yan. Kasi hindi nyo na po kailangan yung agency na yan. Tapos dito, yung position, click nyo yung search, select. I-type nyo na po yung position nyo dyan. Yan po yung keyword, yung pinaka-keyword. For example, ito, hairdresser. Tapos
Tapos click nyo yung search. Marami pong lalabas na option dyan. Pili na lang po kayo dyan, kahit ano, okay naman yan. Pero yung piliin nyo na yung nasa unahan pagka mga generic lang. Ayan, tapos dito naman sa baba. Job site, pares din ng country yan. Tapos contract start, ito may mga nagano dito kung ano ilalagay, yung una nyo pa bubang alis, or syempre pag change employer kung ano po yung nakalagay sa kontrata. Pero yung mga OEC online, yung mga datihan na, kahit ano po, kung yung bago nyong kontrata or yung pinakaunang contract, okay lang. Dito naman sa salary, saka yung kung yearly po kayo or ano. Ito naman yung currency. Tapos period, syempre kadalas halos lahat naman siguro monthly ang sahod. Yun na yung month. Reviewin nyo po muna bago nyo i-submit. I-double check nyo kung merong maling details, i-edit nyo. Pag okay na, click nyo na yung next. Tapos yan sa appointment na po, ayan, job, kung saan po kayong pupunta. Ito sa Maynila, mga NCR, Mandaluyong, Ortigas. Pero sa ibang lugar, ayan po, pili na lang po kayo. Meron din po sa abroad yan. Pwede rin kumuha sa abroad, mga kabayan. Tapos click nyo na yung next. Ayan, pili na po kayo ng date na naangkop po sa inyo. May date po dyan, tapos meron pong oras at kung ilang available na seat. Ito, hapon daw gusto niya, May 22. So ayan na po yung OEC appointment nyo. Andyan po mga nakalagay na requirements, yan sinabi ko na kanina. Hanggang 1 to 4 lang po yan, yung 5 and 6 kahit hindi na. Click nyo na yung blue, yung print appointment. Ayan na yung appointment natin. Pwede nyo na rin screenshot yan, yan yung pinaprint nyo, paprint nyo kung di, nahirapan po kayo sa PDF. Pero pagka PDF naman, yan, i-click nyo lang yung blue. Save as PDF. Click nyo yan. Save as PDF. Tapos ito yung print. Parehas po tatanggapin yan kahit yung screenshot lang, mga kabayan. Okay lang yan. Tapos save. Yan, okay na po yung appointment nyo, mga kabayan. Makikita nyo yan sa download folder. Naka PDF po siya. Or yung in-screenshot nyo, nasa gallery nyo naman yan. Ayan, print BM appointment. Ayan na po siya, mga kabayan. Bali, send ko na siya sa kumari ko sa messenger para paprint nyo na lang. So ganun lang po, mga kabayan, kung paano kumuha ng OEC appointment pagka mga change employer po kayo at iba pang dahilan kung ba't hindi kayo makakuha ng OEC online exemption. Maraming pong salamat. Ayun, mga kabayan, sana nakatulong po itong video na to. At sa iba pa po nating mga kababayan na may katanungan, message or comment lang po kayo sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Mag-ingat po kayo sa mga ibang Facebook page na nag-aalok na gagawan po kayo ng or kukuha na kayo ng mga OEC yung nagpapabayad. Mag-ingat po kayo kasi minsan may mga scammer po doon. Pwede po kayong patulong sa mga kakilala nyo or etong mga video na ina-upload natin sa YouTube channel natin at sa Facebook page. Makakatulong po ito sa inyo. Maraming salamat.